Kung ganito ba naman ang itsura ng pansit bato ay talaga namang mapapakain ka na marami tapos iulam sa kanin. Totoo yun guys, inuulam ko sa kanin ang pansit bato lalo na pag maraming sahog. So eto na nga dahil holiday at mahaba ang pahinga, nag-isipan ko mamalengke dito sa amin. At etong tahong ang nakita kong pinakamura, bumili nga ako ng halos 4 na kilo. At sabi ko nga i-steam ko siya at ihiwalay ko yung shell. Hihimayin ko guys. Dito nga sa amin, bihira lang to magmura. Ewan ko ba at natsyempuhan kung sobrang mura niya. Halo-halo siya. Merong malalaki, merong maliliit. Pero carry naman dahil puro naman siya fresh. Ayan nga't napuno ang isang kawali naming malaki at sinimulan ko na nga siyang himay-himayin. Yun nga lang napakatagal at masakit sa kamay dahil meron siyang nakadikit na kulay lumot na parang ugat na ewan ko kung ano ba yun guys. Basta tinatanggal ko yun dahil madumi nga yun. Siguro naman nakikita niyo 'yan tuwing nagluluto kayo ng tahong. At nung malapit na nga matapos yung ginagawa ko, hindi na ako mapakali, tatayo, uupo. At ang ginagawa ko guys, tuwing may maliit ako nakikita, sinusubo ko na lang dahil napakasarap niya nga, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Nakaipon nga ako ng isang lunch box diyan at inilagay ko nga siya sa ref. Dahil gabi na rin naman, sabi ko nga bukas ko na lulutuin, iniready ko na nga lang din itong pinya na baon ng asawa ko papuntang trabaho. Ayan at kinabukasan nga ay niready ko na 'tong aking mga gagamitin sa pagluluto. Nung mamalengke nga ako ay halos na nabili ko ay seafoods. Meron din akong nabiling hipon. Kaya naman nung may makita akong balot-balot ng pansit bato ay hindi na ako dalawang isip na bumili. Dahil naisipan ko nga meron akong ipansasahog. At ayan nga at ginayat-gayat ko na yung mga hipon. Hindi ko nga siya inubos guys. Pati na rin yung tahong hindi ko rin inubos dahil kinabukasan nga ay balak ko magluto ng buttered shrimp with tahong ni Carla. Ewan ko ba guys, napaka-addict ko talaga dito sa hipon kahit bawal naman sa akin. Pero sabi nga nila masarap talaga yung bawal. Balik tayo dito sa lulutuin ko guys. Eto na nga, ginisa ko na yung bawang at sibuyas dyan sa mantikang onting-onti lang. At iginisa ko na rin yung mga kasangkapan niya. Nilagyan ko ng tubig na isang timba na galing sa Manila Water. Tapos nilagay ko na rin yung sarili ko dyan guys. Flavor niya, Silver Swan. At nilagay ko na rin diyan yung small bar na chocolate, ang brand niya guys ay Knorr, mas masarap nga yun. Tapos nung kumulo na yung sabaw niya, inilagay ko na yung pansit. Hindi ko na nga hiniwalay yung mga sahog, direkta na yan guys dahil onti lang naman yung niluto ko. At syempre hindi natin makakalimutan itong oyster sauce na pampalapot na rin sa sabaw. Pag nagluluto nga ako nito guys, gusto ko medyo may sabaw dahil masarap siyang iserve kapag mainit at medyo may sabaw. Yung parang sinigang, char. Tapos paparesan mo ng pritong saging or sinapot. Ayan nga't inilagay ko na ang gulay at malapit na nga rin siyang maluto. Pechay lang hinahalo ko dyan guys, sapat na, napakasarap niya na nga. Pero kung gusto nyo namang may repolyo, may carrots, may beans, or kung ano-ano pang gulay ang gusto nyo, pwede naman guys, pero igigisa nyo muna yung gulay para hindi siya malabog masyado. Kapag ito nga iniulam ko sa kanin, nakakalimutan ko napakagulo pala ng mundo guys. Charot. Kaya naman kung gusto niyo na ring makalimutan yung magulong mundo, magluto na rin kayo ng pansit bato. O siya guys, please don't forget to follow, like, and share. Maraming salamat sa panonood!